pamamahinga kasama ang Diyos. Bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. Subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi na nila makuhang kumain. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti." Umalis nga silang sakay ng isang bangka at nagpunta sa isang liblib na lugar. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakaalam kung saan sila pupunta. Kaya't ang mga tao mula sa lahat ng bayan ay patakbong pumunta sa lugar na iyon at naunahan pa nila sina Jesus. Pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Kaya't sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nakinig si Jesus sa ulat ng kanyang mga alagad at alam niyang kailangan nilang magpahinga. Ang paglayo muna sa mataong lugar ay makakatulong sa kanila na mabawi ang kanilang lakas. Makakatulong din ito sa kanila na makapagbahagi na ng kanilang mga karanasan sa mas malalim na usapan na magpapalalim din ng kanilang ugnayan sa isa't isa. Mahalaga ang pamamahinga sapagkat ibinabalik nito ang ating lakas at nakatutulong itong masuri ang ating mga nagawa na at makita ang mga bagay na dapat pa nating baguhin at paunlarin upang mas maging epektibo tayo sa ating mundong ginagalawan o sa ating ginagampanang misyon. Sa napakabilis na ikot ng mundo at parang lahat ng tao ay kinakain na ng sistema ng pagkaabala o pagmamadali. Maraming bagay tayong naisasakripisyo at napapawalang halaga tulad ng ating kalusugan at mga relasyon sa mahalagang tao sa ating buhay. Ayon sa Katesismo ng Iglesia Katolika, tulad ng Diyos na nagpahinga sa ika-7 araw sa lahat ng ginawa niya, ang buhay ng tao ay sumusunod din sa ritmo ng gawa at pahinga. Ang itinatag na araw ng Panginoon ay tumutulong upang ang lahat ay mamamahinga at maglibang ng sapat sa pag-aalaga ng buhay pamilya, kultural, sosyal at relihiyosa. Sa ating mga binyagang Katoliko, ang araw ng Linggo ang itinuturing na araw ng pamamahinga, sapagkat tinatawag din natin itong Araw ng Panginoon o sa Ingles ay The Lord's Day. Kung Linggo at mga pistang dakila, ang mga binyagan ay mangingiling sa mga trabaho o mga gawaing humahadlang sa nararapat na pagsamba sa Diyos, sa kaligayahang ukol sa araw ng Panginoon, sa pagsasagawa ng mga kawang gawa, sa pamamahingang kailangan ng kaluluwa at katawan. Ang Linggo ay talagang nakalaan sa atas ng kabanalang Kristiyano, sa mga kawang gawa at paglilingkod para sa mga may sakit, mga mahina at mga matatanda. Dapat pakabanalin ng mga Kristiyano ang Linggo sa pagtulong sa kanilang mag-anak at iukol sa kanila ang mga gawaing mahirap gampanan sa ibang araw. Ang Linggo ay araw ng pagdidili-dili, katahimikan, pag-aaral at pagmumuni-muni na kailangan sa pag-unlad ng buhay na panloob at Kristiyano. Ibig sabihin, mahalagang maglaan ng panahon sa pakikinig sa Panginoon kasama ang iba o kahit mag-isa. Nagpapahinga tayo para makapanalangin. Kapag nagagawa natin ito, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na suriin, palalimin at muling ipanumbalik ang ating relasyon sa Diyos at sa iba. Nagagawa nating makita ang mga tunay na mahalaga sa buhay at mas nakapagbibigay tayo ng ating sarili
para doon sa mga nangangailangan ng ating pagdamay at tulong. Ano ba ang nais hingiin sa atin ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyong ating pinagnilayan? Una, pinapaalalahanan tayo na anuman ang ating mga ginagawa o ginagampanan sa buhay na ito ay bahagi ng misyon na ibinigay ng Diyos sa atin. Hinihingi niya na maging responsable tayo at magtiwala na sapat ang grasya ng Diyos para magawa natin ito at siya din ang pagkukunan ng lakas sa oras na napagod tayo. Ikalawa, sundin natin ang ikatlong utos ng Diyos. Tandaan mong ipangilin ang araw ng Sabat. 6 na araw kang gagawa at isa sa katuparan ng iyong mga gawain. Ngunit sa ikapitong araw ay araw ng pamamahinga na katalaga sa Panginoon mong Diyos. Huwag kang gagawa ng anuman. Ikatlo, sikaping balansihin ang oras para maingatan ang sariling kalusugan ng katawan at kaisipan. Mapalago at mapaunlad ang pakikipagkapwa-tao at ang relasyon sa pamilya, palalimin ang ugnayan sa Diyos, alaan sa buhay espiritual.